Ito ang kasalukuyang kalagayan ng China. Libu-libong mga mamamayan ang humihingi ng saklolo habang napapaligiran ng nagtataasang baha na lumamon sa kani-kanilang mga tahanan at sasakyan. Marami sa mga residente ang natrap sa gitna ng tila dagat na baha habang naghihintay sa pagdating ng mga rescuers. Sa kabilang banda, kasabay ng bagyong humahagupit sa kanilang bansa ay ang mga bali-balita na nalulugi na raw di umano ang ekonomiya ng China. Maraming mga kumakalat na video online ang nagpapakitang nakatenga ang ibang mga stores dahil sa kawalan ng customers at tila nagmistulang ghost town ang ilang mga syudad dito. Paano nga ba humantong sa ganitong sitwasyon ang China? Tara, alamin natin. Heto na naman nagbabalik ang tagapaghatid ng sari-saring kwentong makabuluhan at kapupulutan ng impormasyon at aral, mga kwentong katatakutan, misteryo, kababalaghan, pambuhay, pansyensya, pangkultura, agham at iba pa. Ang KRA Stories, dala ang bago na namang kwentong itatampok sa inyo ngayong araw. Nakaranas ang China ng napakalakas at tila walang tigil na pagbagsak ng ulan. Matindi ang naging epekto ng heavy rainfall sa southern part ng China, partikular na sa Guangdong Province na kinikilala bilang most populated province sa China na may populasyong umaabot sa 126.84 milyon na tao. Ang malakas na hagupit ng ulan sa probinsyang ito ay nagresulta sa malawakang pagbaha at pagkasira ng pangpribado at pampublikong istruktura. Dahil dito ay naglabas na ng severe rainstorm alert ang National Weather Service ng China. Kaakibat ng mga babalang ito ay ang posibilidad ng mas marami pang flash floods at mudslides na maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Nauna nang naibalita ang nangyayaring pagbaha sa probinsya ng Guangdong noong Abril. Inilahad ng The Guardian na ang Guangzhou o ang capital city ng Guangdong Province ay nakapagtala ng cumulative rainfall na pumapalo sa 60.9 cm. Ito ang pinakamataas na monthly rainfall record mula noong 1959. Sa sobrang tindi ng ragasan ng baha ay binansagan ito bilang once-in-a-century flood. Pero ang titulong ito ay hindi dapat ipagdiwang lalo na't maraming mga mamamayan sa Guangdong Province ang nakaranas ng mapait na kapalaran. Ayon sa state reports, mahigit 100,000 na mga residente ang naapektuhan ng heavy rainstorm at libo-libo ring mga tahanan ang nasira dahil dito. Lubog na rin ang mga kalsada at mga posibleng daanan, kaya naman kinakailangang gumamit ang mga rescuers ng speedboats para mailigtas ang mga residenteng hindi pa nakakalikas mula sa kanilang binabahang tahanan. Pagsapit ng Hunyo ay mas lumala pa ang pag-ulan na nararanasan ng southern China. Bukod sa Guangdong Province ay naaapektuhan na rin ang ilan pang karatig nitong probinsya gaya ng Hunan, Jiangxi at Guizhou. Ayon sa CNN, tens of thousands na ng mga residente ang na-evacuate ng mga rescuers. Sa likod nito, marami pa ring mga mamamayan ang na-stuck sa kani-kanilang tahanan habang tinitiis ang hagupit ng matinding ulan at baha. Ayon din sa mga local officials sa China, mahigit kumulang 9,000 households ang nakakaranas ng power outage. Malaking pagsubok sa mga rescuers ang ilikas ang mga natitirang residente dahil sa mas lumalalang sitwasyon. Kahit na walang senyales ang pagtigil ng ulan, ay patuloy pa rin ang mga rescuers sa paglikas ng mga natrap na residente.
tinatayang 55 na residente na ang nawalan ng buhay dulot ng walang tigil na pag-ulan at landslide mula June 9. May mga naitala ring record ng mga nawawalang tao sa gitna ng mas lumalalang baha. Sa likod ng masukal na maladagat na baha ay ginagawa pa rin ng mga local Chinese rescuers ang kanilang makakaya para suyurin ang mga probinsyang apektado ng baha at iligtas ang mga hindi pa naililikas na residente. Pero bukod sa baha, meron pang hinaharap na pagsubok ang China. Isang video ang kumalat sa social media nitong taon na nagpapakita ng mala ghost town na sitwasyon sa Shanghai City. Pinost ni Andrew Stanton sa X na dating kilala bilang Twitter ang mga larawan ng Shanghai City na kinuha raw di umano ng kanyang kaibigan. Makikita sa mga pictures na mistulang walang katao-tao sa mga stores gaya ng Starbucks at maging ang mga kalsada ay walang bakas ng mga taong naglalakad. Ito raw ay senyales ng lumalalang economic situation ng China. Ang mga pictures na ito ay inilathala rin sa isang article ng Newsweek na nag-iwan ng maraming tanong sa mga netizens na nakabasa nito. Gaano nga ba katotoo ang kumakalat na balita? Sa isang article na ipinablish naman ng Global Times, malinaw na pinabulaanan ang misleading article na ipinablish ng Newsweek. Nang binisita ng kanilang team ang Shanghai City, imbis na isang ghost town, ay tumambad sa kanila ang mga kalsadang puno ng mga sasakyan at daloy ng mga taong naglalakad sa buong syudad. Nilinaw ng Global Times na ang mga misleading news at post na kumakalat online ay maaaring bunga lang ng US propaganda laban sa China. Ibig sabihin ba nito ay okay ang ekonomiya ng China ngayon? Fake news man ang kumakalat na chismis tungkol sa Shanghai, hindi naman ibig sabihin nito ay smooth sailing na ang ekonomiya ng China. Ang China ay nakakaranas ng hindi inaasahang economic crisis simula ng pandemic noong 2020. Maraming mga negosyo at manggagawa ang naapektuhan ng krisis. Maging ang housing at real estate industries ay nakaranas ng matinding dagok matapos makatanggap ng court order ang Chinese real estate giant na Evergrande upang simulan ang kanilang liquidation dahil sa patong-patong na utang na kinakaharap ng kanilang kumpanya. Umingay rin ang mga balitang nagsisialisa na raw ang mga foreign investors sa China dahil sa bagong pulisiyang inilagak ni Chinese President Xi Jinping na tinatawag na Comprehensive National Security. Ang layunin nito ay i-reinforce ang kapangyarihan ng Chinese Communist Party sa pamamagitan ng pagmamaintain ng kanilang national security, protection of rights at economic development. Maganda man sa pandinig ang bagong bill na ito, ay may masama naman itong epekto sa mga foreign businesses na nakabase sa China. Lalo na't nagbunga ito ng mas mahigpit na restriction sa mga negosyo at maaaring makaapekto rin ito sa security ng mga pribadong kumpanya. Bukod dito, napapansin din ng mga investors ang matagal na pagbagal ng economic growth ng China, ang mababang domestic demand dahil sa real estate market slump at ang nakikitang warning signs sa deflation. Ilan lang iyan sa mga dahilan kung bakit naisipan ng mga foreign investors sa China na pumusta sa Plan B o ang paghahanap ng ibang bansa na maaaring maging alternative investment bukod sa China. Sa kasalukuyan, nakakaranas pa rin ng economic slump ang China at mukhang magtatagal pa ito sa pagpasok ng third quarter ng taon. Mukhang bukod sa baha na dulot ng malakas na ulan ay marami pang matinding unos ang pagdadaanan ng China. Hanggang saan nga ba kayang pumalag ng China? At gaano katagal nga ba kayang panindigan ng China ang kanilang titulo bilang powerhouse of Asia?